Ang movie na ating ire-recap ay nagsisimula noong 1877 sa England kung saan natagpuan ang isang bangkang barko sa dalampasigan. Nagpunta ang lokal na pulisya upang imbestigahan ito sa ilalim ng malakas na ulan. Ngunit wala silang natagpuang buhay. Sa loob ng isang daungan sa Bulgaria, nakita ng mga tao ang talaan ng kapitan na naglalaman ng babala tungkol sa malaking panganib na nakaharap sa sangkatauhan. Ito ay naglalarawan din kung paano nagsimula ang lahat 4 na linggo na ang nakalipas. Dumating sina Kapitan Elliot at ang kanyang apo na si Toby sa barkong Demeter na malapit nang umalis patungong England. Nangangailangan sila ng mas maraming tao para sa kanilang mga tauhan. Kaya pumili sina Elliot at ang kanyang unang asawa, Wojciech, ng ilang lalaki mula sa mahabang pila. Kasama rin sa pila si Clemens na nagpaliwanag na siya ay isang doktor na may edukasyon mula sa Cambridge. Ngunit tinanggihan siya ni Wojciech dahil kailangan niya ng lakas, hindi ng talino. Tumuloy si Clemens sa daungan upang makita ang mga tripulante na nagkarga ng isang grupo ng mga kahon na may kakaibang kapangyarihan. Ang mga manggagawang nagdala sa mga ito ay umayaw na manatili dahil malapit na ang paglubog ng araw. Habang inililipat ng mga tripulante ang mga crates, isang tripulante ang napansin na may simbolo ng dragon sa isang kahon. Kaya't siya'y natatakot at nawala ang kanyang hawak sa takot. Dahil dito, nadulas ang kahon at halos madurog si Toby. Ngunit agad na kumilos si Clemens at hinila si Toby palabas sa tamang oras. Agad umalis ang lalaki matapos sabihin na ang simbolo ng dragon ay masamang tanda at hindi siya sasama. Nagpasalamat si Elliot kay Clemens at nagpasya si Wojciech na kunin siya. Tinapos ng mga tripulante ang pagkarga ng mga crates at sumakay na. Hindi nila napansin na may crate na nagtatapon ng dumi. Sa huli, ang barko ay lumipad patungong England kapag handa na ang lahat. Binigyan ni Toby si Clemens ng pagkakataon na maglibot sa bangka at ipinakita sa kanya ang mga hayop at ang kanyang minamahal na aso. Pinatuturo rin niya sa kanya kung paano kumatok sa kahoy upang ipahiwatig ang mga problema, sapagkat maririnig ito hanggang sa mga kama. Sa gabi, habang nag-i-enjoy ang mga tripulante sa pagkanta at pagsayaw, sinabi ni Elliot kay Wojciech na pagdating nila sa London, magre-retiro siya upang makasama ang kanyang pamilya. Ito ay nangangahulugang si Wojciech na ang magiging bagong kapitan. Sa kasamaang palad, nagsimulang manginig ang isang kahon at may isang misteryosong nilalang na gumagalaw sa loob nito. Pagkatapos ng kanilang paglalayag, nagkasama-sama ang mga tripulante para maghapunan at pag-usapan kung paano gagamitin ang kanilang pera. Sinabi ni Clemens na nais niyang maunawaan ang mundo. Bigla, nagsimulang tumahol ang aso at si Toby ay nagmadaling tingnan ang mga hayop na sumisigaw sa takot. Nag-aalala siya kay Toby dahil sa paparating na bagyo. Pero sinabi ni Clemens sa kanila na kinakabahan lang ang mga hayop dahil nararamdaman nila ito. Nagtakip sila ng mga kulungan gamit ang mga sheet. Ngunit biglang may malakas na alon na tumama sa barko at nagdulot ng pagbagsak ng crate sa cargo hold. Habang si Toby ay nagpunta upang magpaalam sa iba, sinuri ni Clemens ang cargo hold at nakita niya ang isang bukas na kahon na may tumpok ng dumi na nahulog mula rito. Sa isang sandali, napansin niya na may gumagalaw sa dumi. Nakita niya na ito ay isang babae na halos hindi humihinga. Si Clemens agad na dinala siya sa isang silid upang alagaan at bigyan ng pagsasalin ng dugo upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Bagaman ang ilang mga tripulante ay nagdududa kung dapat silang tumulong sa isang stowaway na maaaring may sakit. Matapos gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa babae, iniwan ni Clemens si Toby na bantayan siya at lumabas ng silid upang harapin lamang ang hindi pag-apruba mula sa iba pang crew na nag-iisip na ang mga babae sa mga barko ay masamang palatandaan. Sa cargo bay, nagbukas ang kahon ng dragon upang ipakita ang nakakatakot na nilalang na nag-aaral sa dumi at nabigo nang hindi na makita ang babae. Sa deck, si Olga rin ay nagbabantay at gamit ang kanyang spyglass upang tignan ang dagat. Bigla niyang nakita ang nilalang, ngunit nawala ito nang ibaba niya ang spyglass. Noong oras na yon, nakita rin ni Clemens ang di pangkaraniwang anyo sa deck at nang tawagin niya si Olga rin, walang tumugon. Kumalabog si Clemens sa kahoy at lumapit. Bigla na lang natigilan kay Olga rin, na may sinasabing mayroong kakaiba roon. Sa kasamaang palad, tumahol ang aso dahil sa di pangkaraniwang pagkakaroon ng ibang tao sa hayop. Matapos ang ilang sandali, nagulat si Joseph nang makita niyang patay na ang lahat ng mga hayop, kasama na ang aso. Nagtipon ng mga tripulante upang talakayin kung sino ang maaaring gumawa nito. Nag-insist si Petrovsky na ang babae ay nagdadala ng malas. Pero sinabi ni Clemens na ang babae ay masyadong mahina para makagalaw. At nag-aatubiling sumang-ayon ang Wojciech.
Nagtataka si Elliot kung dapat silang gumawa ng port. Pero tumanggi ang crew dahil mawawalan sila ng bonus pay. Matapos ito, nagtataka si Elliot kung mahuhuli ng mga tao ang anumang sakit ng hayop na ito. Sinabi ni Clemens na hindi, kaya ipinag-utos ni Elliot sa crew na itapon ang karn. Sa isip ni Petrovsky, ang mga hayop ay mukhang sugatan pero walang sakit, na nagpapahiwatig na maaaring ginawa ito ni Clemens dahil siya lang ang estranghero sa tabi ng babae. Si Clemens ay nagtatangkang maghiganti, ngunit hinawakan siya ni Larson na may kutsilyo upang maiwasan ang pag-atake. Tinapos ni Olga rin ang usapan sa pagsasabing walang tao ang may gawa nito, at may masamang tao sa barko. Sa kasalukuyan, ang babae ay nagkakaroon ng bangungot habang nagtatago ang isang nilalang sa barko at binubulong ang pangalan niya, Anna. Kinabukasan, itinapon ng mga tripulante ang mga hayop sa dagat. Nalungkot si Toby dahil nawala ang kanyang alaga at dahil pinagkatiwalaan siya ni Elliot na alagaan ang mga hayop. Ngunit nagawa siyang aliwin ni Clemens. Sa huli, dumating ang isang malakas na bagyo na may napakalakas na hangin. Ginamit ng isang nilalang ang kadiliman upang pumasok sa paligid ng barko. Lumipas ang mga araw at iniisip ng mga tripulante na ang bagyo ay isang masamang tanda. Si Clemens ay patuloy na nag-aalaga kay Anna. Nagsisimula na ito na manatiling gising ng ilang sandali sa isang pagkakataon at kinausap si Toby. Parang paulit-ulit niyang inuulit ang salitang feed. Isang gabi, hindi makatulog si Clemens at nabangga niya si Joseph, na napansin na may mga bagay na sobrang tahimik. Siya ay nag-inspeksyon ng lahat ng mga silid at natuklasan na wala na ang mga daga, na hindi magandang senyales. Samantala, si Petrovsky ay nagbabantay nang biglang marinig niya ang isang kakaibang tunog. Agad siyang pumunta upang imbestigahan ang pagkakabigla at hanapin ang butas sa kubyerta. Matapos marinig ang ilang mga daing, natuklasan niya ang isang nilalang na may sakit na gumagapang sa paligid habang patuloy siya sa kanyang investigasyon. Inilabas ni Petrovsky ang kanyang kutsilyo. Ngunit bago pa siya makakilos, sinakal siya ng isang nilalang at pinutol ang kanyang lalamunan gamit ang mga kuko nito bago ito umalis na dugo ang sipsipin. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Clemens sa deck at nakita ang mga palatandaan ng pag-atake, kaya nag-alarm siya habang nagtatago ang nilalang. Sa susunod na umaga, pinag-uusapan ng mga miyembro ng crew ang mga palatandaan. Natagpuan nila ang dugo at kutsilyo ni Petrovsky, ngunit hindi ang kanyang katawan. Nag-iisip sila kung nahulog siya sa tubig at sinisisi ni Woodcheck si Clemens. Sinasabing magkakaroon siya ng dugo kung siya ang may gawa nito. Ipinahayag niya na lahat ng hayop ay may mga marka ng kagat. Bigla na lang naputol ni Anna. Umalis siya sa kama at nagulat. Habang pinapakalma siya ni Clemens, pinadala ni Elliot ang mga lalaki upang hanapin ang katawan ni Petrovsky upang hindi ito mapakinabangan. Sa gabi, pagkatapos ng pagsasalin, kinausap ni Anna si Clemens at ipinaliwanag na alam niya ang dahilan ng mga pangyayari. Sinabi niya na sa kanilang nayon, malapit siya sa isang kastilyo kung saan nakatira ang isang masamang nilalang. Ito ay walang iba kundi si Dracula, at kamakailan lang ay kinagat niya si Anna. Dinala niya si Anna upang gamitin bilang rasyon ng dugo. Ngunit iniligtas siya ni Clemens sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya mula sa kargamento, at ang mga pagsasalin ay pumigil sa kanya na maging isang vampira. Masyadong. Sa kubyerta, nagbabantay si Larson sa ilalim ng ulan. Pinapayagan ng bagyo si Dracula na lumapit ng hindi naririnig, at hinabol niya si Larson mula sa likod habang siya ay nadidistract. Sa oras na yon, narinig ni Olgorin ang tunog ng katok at nagmadaling pumunta sa deck, lamang upang matuklasan na sinabi rin ni Larson na may narinig siya. Sa panahong si Ogaran ay nag-check ng kanyang kutsilyo, bigla na lamang sumulpot si Dracula at sinira ang ulo ni Larson sa lupa. Dahil sa sobrang takot, tumakbo si Olgarin at umakyat ng isang misa upang makatakas sa nilalang. Subalit madali namang sumunod si Dracula habang patuloy na nagpapatawa sa kanya. Noong sandaling iyon, ang bagyo ay nagdulot ng malalakas na alon na nagpangyari sa barko na malubog ng malubog. Dahil dito, ang mga natirang tauhan ay kailangang bumangon mula sa kanilang pagkakahiga upang maayos ang direksyon ng barko. Sa kanilang matinding pagsisikap, nagawa nilang ibalik ang barko sa tamang landas. Ngunit napagtanto nila na may ilang mga tao na nawawala. Si Clemens ay napansin ang mga patak ng dugo na bumabagsak sa ibabaw ni Toby. Nang tumingin siya, natuklasan niya ang isang malaking sugat sa ulo ng walang malay na si Toby. Hindi rin natagpuan ang bangkay ni Larsen. Ang mga tripulante ay gumamit ng mga lubid upang ibaba si Olgarin. Nang magising siya, sumigaw siya sa sakit kaya nila siya itinali sa mesa. Habang natutulog si Olga, sinisikap ni Clemens na alagaan ang mga pinsala niya.
Napansin nila na may parehong marka ng kagat tulad ng mga hayop kay Anna. Isa pang katotohanan ay napakalamig ng katawan ni Olga rin. Si Elliot ay nag-utos na magkaroon ng dalawang lalaki na magbabantay sa lahat ng oras at maghanap sa bawat sulok ng barko. Ngunit hindi sila nakahanap. Matapos ng ilang oras, malapit nang lumubog ang araw, may nangyaring pagyanig sa Dragon Crate ni Olgar at nagbukas ang kanyang mga mata na ngayon ay kulay puti. Narinig ni Toby ang mga ingay at tiningnan niya ang koridor. Doon niya natuklasan na pinalaya ni Olgarin ang sarili mula sa pagkakatali. Sinubukan ni Olgarin na habulin si Toby, na nagulat nang makita ang puting mga mata at nagsimulang tumakbo palayo. Nakarating siya sa kwarto ng kapitan at nilock ang pinto. Agad na sinimulan ni Olgarin na hampasin ang pinto gamit ang kanyang ulo hanggang sa makagawa siya ng butas. Naririnig ng mga tauhan ang lahat ng ingay na ito kaya agad silang bumaba at nagsimulang makipaglaban kay Olgarin para supilin siya. Sa loob ng silid, nagulat si Toby nang makita niya si Dracula na nakatayo sa butas ng pinto. Masyadong malapit. Bigla na lamang tumalon si Dracula kay Toby at sinimulang sipsipin ang dugo niya. Ngunit biglang nagpakita si Anna na may dalang ripol para pasabugin ang kandado ng pinto. Ang mga tripulante ay nagmadaling pumasok at nakita nilang walang malay si Toby sa sahig. Pero wala si Dracula. Pagkatapos, ipinasok ni Clement si Toby sa pamamagitan ng paglipat ng dugo gamit ang dugo ni Elliot. Sa susunod, sinakal ng mga tripulante si Olga sa palo ng barko nang marinig nila na naririnig niya ang bawat tunog ng hangin, karagatan, at pagbomba ng dugo sa mga ugat ng bawat isa. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw at nagreklamo si Alderen na nararamdaman niya ang nasusunog na sensasyon kapag dumadampi ang sikat ng araw sa kanyang balat. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pagdurusa sa kanya bago siya barilin ni Woodcheck sa ulo ng may awa. Naging nag-aalala si Clemens tungkol sa posibilidad na si Toby ay nakaranas ng parehong karanasan. Kaya nagpunta siya sa cargo hold upang buksan ang mga kahon na naglalaman ng mga palatandaan. Si Anna ay sumama sa kanya at nang suriin nila ang mga papeles, natuklasan nilang walang may-ari ng mga crates. Binuksan nila ang isang grupo ng mga ito at wala silang nakitang kundi dumi. Kaya't hinabol nila ang taong may simbolo ng dragon. Hindi nila ito magawang buksan sa karaniwang paraan. Ngunit natuklasan ni Anna ang isang lihim na mekanismo na nagbubukas nito. Nang tingnan nila ang loob, natuklasan nila na may mga uod sa dumi at may nakatago na kakaibang tungkod. Sinabi ni Anna na ito ang tulugan ni Dracula. Sa kabilang banda, habang nagbabantay si Abrams, bigla siyang sinuntok ni Joseph mula sa likuran. Sumakay siya sa lifeboat upang makatakas mula sa barko. Ngunit habang siya ay umaalis, nagsisimulang marinig niya ang nakakatakot na bulong. Dahil kayang lumipad si Dracula, siya ay dumaong sa bangka at inatake. Ang crew ay nadinig ang tunog ng kampana. Pero nang pumunta sila sa deck, nakita nila ang lifeboat na puno ng dugo. Kinabukasan, nalungkot si Elliot nang malaman niyang patay na si Toby. Kaya sinabi niya kay Wojciech na hindi na siya magre-retiro. Ang mga tripulante ay nagbalot ng isang bata sa isang kumot at nagplano na itapon ang katawan nito sa karagatan. Pagkatapos magdasal ni Anna para sa bata, bigla na lang sinabi ni Elliot na gumagalaw si Toby at binuksan ang kumot, lamang upang malaman na si Toby ay isang vampira. Sa sandaling iyon, pinabayaan ng sikat ng araw si Toby sa apoy, at si Elliot ay nasaktan sa kanyang mga kamay dahil sa paghawak sa kanya. Habang nasusunog si Toby, itinapon siya sa karagatan, kung saan siya sa huli ay namatay, at si Elliot ay natira sa isang nakakatakot na kondisyon ng pag-iisip. Nang papalapit ang Demeter sa England, nag-alala ang mga tripulante sa posibleng mangyari kung isasama nila si Dracula. Upang tuparin ang kanilang huling pangako, pinagpasyahan nilang ibaba si Dracula kasama ang barko, kahit na hindi pabor si Woodcheck dahil itinuturing niya itong tahanan. Pagkatapos, ang mga crew ay naglalagay ng tatak sa karamihan ng mga labasan, at iniwan lamang nila ang isang daan na palabas sa kubyerta upang mabuo ang kanilang pagkakapalibot kay Dracula kapag dumating ang gabi. Sa kabilang banda, si Elliot ay unti-unting nawawalan ng malay habang nagpipuno ng mga kahoy, sa pag-aakala na naririnig niya si Dracula na bumubulong sa kanya. Nang sabihin ni Clemens kay Elliot na aalis na sila sa barko, tumanggi si Elliot at naglabas ng baril. Sinabi niya na sa tingin niya ay ibabalik ni Dracula si Toby. Ngunit sa swerte, dumating si Anna at ibinahagi ang kanyang nakakatakot na karanasan. Dahil dito, nakausap niya si Elliot at nagkaunawaan sila. Sa gabi, habang papalapit ang isang bagyo, ang mga tripulante ay nag-aayos ng mga sandata para sa pagmumukha ni Dracula. Bigla, isang hamog ang umatake sa barko.
nagdulot ng kalituhan sa mga tauhan na nahihirapang makakita dahil sa pagtatago ng hamog. Lumilipad si Dracula sa itaas ng mga tauhan at bago pa sila makapag-react, sinugatan niya si Abrams gamit ang kanyang palo, na agad na nagresulta sa kanyang kamatayan. Takot na takot si Wojciech nang magsimulang bumaba siya. Ngunit biglang sumunod si Dracula at itinulak siya pababa. Dumaan ang katawan niya sa kubyerta at napunta siya sa silid ng kargamento na may putol na binti. Hindi siya sumusuko at nilock niya ang pinto. Kinuha niya ang palakol upang simulan ang pagbaba ng barko. Nang pumasok ang tubig sa barko, hinahanap ni Dracula si Wojciech at pinakain siya. Nang makita siya ni Clemens, natuklasan na patay na si Wojciech kaya kinuha niya ang palakol bago umalis. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Elliot na kontrolin ang gulong dahil labis na naglalambon ang barko dahil sa bagyo. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Dracula na hanapin siya, malapit na siyang matagpuan. Ngunit, hindi epektibo ang krus at mga panalangin ni Elliot laban sa kanya. Kaya't siya ay inatake rin ng vampira. Nang matagpuan siya ni Clemens, nakatali si Elliot tulad ni Jesus. Kaagad na pinalaya siya ni Clemens. Ngunit sinumpa lang ni Elliot si Clemens na ikalat ang kwento at mamatay siya. Matapos ang mga insulto ni Clemens kay Dracula, naglabas ang vampira upang harapin siya. Madaling nahagip ni Dracula si Clemens at nawala ang kanyang palakol. Ngunit dumating si Anna at pinaputukan siya. Hindi nagpansin si Dracula at sinundan si Anna. Pinagkalooban niya si Clemens ng pagkakataon na kunin ang palakol at tamaan si Dracula. Matapos ang kanilang pagtatangka na tumakas, agad na napigilan ni Dracula at hinawakan si Clemens sa lig. Sinabi ni Clemens na hindi siya natatakot sa kanya. Ngunit sinagot lamang siya ni Dracula ng gagawin mo. Pagkatapos, ginamit ni Annie ang kutsilyo upang putulin ang mga lubid na kanilang inihanda noon. Pinakawalan ng isang malaking hiwa na bumagsak at naipit si Dracula pababa. Sumasakay sina Clemens at Anna sa tubig at humawak sa mga labi habang bumagsak ang Demeter sa dalampasigan sa England. Natagpuan ito ng mga tauhan ng parola. Ngunit nakatakas si Dracula bago pa siya mahuli. Kinabukasan, napansin ni Clemens na unti-unti nang nagbabalik si Anna sa pagiging vampira. Nagmungkahi ang isang tao na gumawa ng isa pang pagsasalin. Ngunit sinabi niya na ito ay magpapahaba lamang ng proseso. Nagpaalam siya at humiwalay habang sumisikat ang araw. At sa bandang huli ay dumating si Clemens sa London at iniulat na patay ang buong crew ng Demeter. Sa huli, dumating si Clemens sa malapit na pub upang hanapin ang abbey kung saan nakatira dati si Dracula. Narinig niya ang tunog ng katok na pareho sa barko. Tumungo siya doon at natuklasan na si Dracula ay nandoon. Nakabalat kayo bilang isang lalaki at may daladalang tungkod mula sa cargo hold. Sinundan ni Clemens si Dracula at nagpangako na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapabalik ang nilalang sa impyerno ng minsan at magpakailanman.